Karamihan sa mga miracles na na-experience ko is through praise and worship. Karamihan. Majority. Kung maintindihan nyo itong praise and worship, karamihan ng mga na-experience kong mga miracles, signs, and wonders dahil dito sa praise and worship. You know why? Sobrang intimacy ito. Sobrang intimate. Sobrang talagang kinakantahan mo siya. Niintindi mo kung ano yung sinasabi mo sa kanya. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. So si God gumagamit ng anghel. Hindi kailangan puro taong gagamitin. Ang mga anghel, para sa mga believers yan, tutulong yan sa atin. So may problema tayo. Like for example, ilang beses na ako nakakita ng mga anghel kung ano yung mga kailangan kong pera. Na for example, magbabayad kami ng napakalaki sa mortgage, ganyan. Anghel din ang gagamitin. Ilang beses na ako nakakita ng anghel. Minsan magpipreach lang ako dito sa church namin. Ako yung founder ng church na yun dito sa Wakwak. Tapos yung mga anghel, napakarami. Sobrang dami. Buong car park area ng Wakwak. Punong-puno na yan. Just natakot ako, nagtatakbo ako. Iba-ibang shape, iba-ibang form. Merong lumilipad, merong hindi lumilipad, merong malalaki, may maliliit. Sabi ko, ba't kaya ang daming anghel? Pagkatapos na nag-preach ako that night, sabi ng praise and worship team leader, natakot daw siya kasi merong dalawang anghel sa likod ko. So, talagang tumutulong yung mga angels. So, isa yan sa dapat nating maintindihan. Paano tumulong ang mga angels? Amen. So, si Paul and Silas is a good example. Alam na natin ang story nito, pero ulitin ko. Si Paul and Silas, di ba, nag-preach lang sila, tapos mayroong nag-follow sa kanila ng isang slave girl who was demon-possessed. Di ba, mayroon siyang spirit of divinity. Pagkatapos, ay nagsasabi siya, oh, ito yung pinadala ni God for us to be saved. So, na-annoy ngayon si Paul, pagkatapos, kinast out niya yung spirit of divinity. So, ngayon, itong babae ito, nawala na negosyo dahil siya, dun sa spirit of divinity, nakakapag-fortune telling siya. Nagalit ang employer, so ito'y ninagay sa kaso, dinala niya si Paul, tsaka si Silas dito sa court, at itong magistrate, medyo nagalit, pinagpapalo, inutusan niya, nagbigay siya ng directive to beat both of them with rods. Tapos, sila ngayon ay, they were thrown into prison. Ang point dyan is, nagpipreach lang sila ng gospel, pagkatapos sila ay masasubject sa ganyang horrible punishment, di ba? So, nangasugat-sugat sila kasi, ano yan, rods yan. Yung parang hising sa mga fraternity, may mga namamatay dyan. Tapos nagpunta ngayon sila dito sa prison, anong ginawa nila? Nag-worship sila. Nag-praise and worship sila. Tama? Laking gulat siguro ng mga prisoners doon dahil dapat sila mag-curse sila, tapos kung hindi, pero hindi nila ginawa yan, sila ay nag-praise and worship. So, anong nangyari dito sa praise and worship? Nagka-earthquake. Pagkatapos ngayon, nag-open itong mga, nag-loosen yung mga chains, nag-open yung mga doors, di ba? So, nakikita nyo, karamihan sa mga miracles na na-experience ko is through praise and worship. Karamihan. Majority. Kung maintindihan nyo itong praise and worship, karamihan ng mga na-experience kong mga miracles, signs, and wonders dahil dito sa praise and worship. You know why? Kasi sobrang intimacy ito. Sobrang intimate. Sobrang talagang kinakantahan mo siya. Iniintindi mo kung ano yung sinasabi mo sa kanya. Diba? Talagang yung, like, for example, yung Holy Spirit, I need you. Yung Holy Spirit, I need you. Pagkasabi ko pa lang, mahagulgul na ako. Because I need Him. Talagang nai-emote ko yan. Kaya ako mabango sa Kanya.
Hindi ako makahinto. Kahit na sintonado ako, hindi ako makahinto. Mahirap pong paliwanag, pero maraming benefits ito. Walang pictures, may mga pictures ako dito eh. Yung stock, yung ibig sabihin yung mga paa pinasok sa butas. So sila hindi makakatayo. So nakaganyan lang sila, and yet they were praising and worshiping God. So grabe yung sacrifice, and they found pleasure in it. Ngayon, okay, alam natin ang story ng earthquake. Yan, nag-loosen up. Sayang hindi niya nakita kung ano yung stocks na yun. Ang question, $100. Why did Paul and Silas worship God? Multiple choice. Number 1, dahil sila ay nag-spiritual warfare. So, in other words, kaya nag-praise and worship si Paul and Silas to receive a miracle. Sino nagsabing to receive a miracle, magtaas ng kamay? Aha, may isa. Okay. Yan, number 1. We demonstrate our deepest love. Dapat pala 1,000 ang binigay ko kasi wala namang mananalo. Dati may naka 2,000 dyan, ha? We demonstrate our deepest love and reverence to God when we worship Him. Diba? Okay. Yan ang reason. Kasi dinidemonstrate nila, mahal nila si God. Despite yung kanilang dinadaanan na paghihirap, sipin mo, nakalagay yung mga paa nyo dito sa butas, hindi kayo makakilos. Masusugat ka pa dyan. Hirap na yung pinagpapalo sila. Nagpipreach lang sila ng gospel. Kayang-kaya nilang mag-praise and worship. Ayan pala, oh. Ayan, ganyan ang stocks. Next slide, please. Ayan. Nag-worship sila. Tingnan mo, pagkatapos silang pinagpapalo. Next slide, please. Ayan, nagka-earthquake na pagkatapos. Yan ang mga chain. Yan ang sa paa nila. Yan ang mga chain ng mga prisoners. Paano ka makakatakas sa mga baka na yan? Napaka-imposible, pero sabay-sabay nakatakas sila. In other words, kapag nagpe-praise and worship, merong miracle na mangyayari. Depende sa puso mo. Sa puso lagi yan. Depende sa puso yan. Okay. Benefit number 2, when we praise and worship God, it transforms our mind. Yan ang renewing of the mind. Naku, nakakatulong. Kumbaga, napakalaking tulong yan sa renewing of the mind. So, example, Psalms 103 verses 1 to 5. Sino nag-ano nito? Si David, sabi niya, "Bless the Lord, O my soul." Ano ibig sabihin nun? Sino pwede magpaliwanag niya sa akin? $100. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. Anong ginagawa ni David dito? Sabi niya, kino-command niya. Tama yun, ha? Minamanduhan ba? Yung sinabi. Kino-command, tama yun. Minamanduhan. Actually, tama yung word na yun, no? Kino-command niya. Ang kaluluwa niya. Bless the Lord, oh my soul. So pag ikaw nag-worship, naririnig niya yung mind. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. So pati buong katauhan niya, in fact, yung kanyang reproductive organs, yung kanyang respiratory organs, whatever organs he may have, inuutusan niya. Pwede pala yung utusan. Actually, yes. Dahil inuutusan ko yung katawan ko. Pero hindi mo pwedeng kainin yan. Sama yan. Kaya, meron na ako naramdaman na pain. Pain, umalis ka. Bawa, nagka-pain ako dito sa tummy. Tummy, huwag tanggapin ang pain na yan, palayasin yan. Ganun. Inuutusan mo dahil may authority ka sa katawan na yan. Okay? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Next slide, please. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yung tinuro ko sa inyo na kailangan magpasalamat kayo sa Kanya. Ano ba yung mga benefits? Next slide, please. Who forgives all your iniquities. Bakit napaka-importante pinapatawaran tayo sa ating mga kasalanan? Kasi kung hindi tayo napatawa sa ating mga kasalanan, hindi tayo mag-reconcile with the Father. So kung hindi tayo mag-reconcile with the Father, tayo yung mahuhulog sa impyerno, hindi pa tayo matutulungan tayo sa ating mga problema.
So, kailangan tayo humingi ng kapatawaran. At tinatawad na nga tayo nung tinanggap natin si Jesus, diba? Humingi tayo ng patawad. Na ang question dyan, kailangan bang humingi lagi ng tawad kay Lord? Ngayong napatawaran ka naman pala? Sino nagsasabing yes? Actually, sinabi na nga ni Lord na pinatawad niya na tayo sa ating kasalanan, past, present, and future. Pero ako, ginagawa ko, humingi pa rin ako ng sorry, just to acknowledge na, Lord, nagkamali ako. I'm really sorry. Kasi tatay ko siya eh. May respeto ako sa kanya. Nagkamali ako, ina-admit kong kasalanan ko to Lord. Pero hindi ibig sabihin, ako ay mahuhulog sa impyerno kung hindi ako humingi ng patawad. Okay? Okay, next slide please. Who redeems your life from destruction? Can you imagine? Ako, napakarami ng dapat na aksidente, dapat namatay na. Like for example, sasakay ako sa aeroplano. Tapos like for example, in-invite ako sa napaka 2,000 people, mag-speak ako doon. Tapos sa panaginipan ko, muntik pa ako mahulog sa kama na, itong panaginip ko to, na makikidnap daw ako. Sabi ko, wow, ano ba yung lugar na to? Pero nag-search naman ako. Progressive naman daw yung lugar na yun. Pagkata 3 times ko na panaginipan na ako ay makikidnap. So ngayon kinausap ko yung mga staff ko, pati brother ko, kung dapat matuloy o hindi. So sabi ko mag-inquire din sila kay Lord kasi ako gusto kong matuloy. Sila ayaw na nila. Siyempre takot na sila, di ba? Ngayon, very vivid ang dream ko. Yung head ng NPA ay kamukha ni Jess Lapid. Kilala niyo ba? Yung mga bata pa kayo, bakit kilala niyo si Jess Lapid? Matanda, kamukha, kaya lang mukha siyang yung talagang parang sapatan, yung parang talagang tulisan. Pagkatapos, edi nakuha ko na nasa stage daw ako. Pagkatapos, nagdating ang mga sasakyan na to. Tapos pumunta sa stage, kinuha ko, walang nagawa yung mga assistants ko na 30 pastors plus 28 do 58 pastors yung dapat bantay sa akin. Plus yung family ko nakabantay, mga staff ko nakabantay. Hindi daw sila nakatulong. Takot silang mamatay, mabaril. So ako pinabayaan, tinangay. Tapos ngayon, may lumaban na isang pastor, si Pastor Rafi ang pangalan. Ngunit siya ay tinulak lang, tapos wala nang nagawa. Tinandaan ko ngayon, sino itong si Pastor Rafi? Bakit pinaglalaban ako? No? May premyo ka ako ito. Pagkatapos ngayon, napanaginip ako, dinala ako sa isang kuweba. Pagkatapos, sabi nung isang assistant ni Jess Lapid, Boss, ikaw nang mauna kay Pastor Terry. Naku, di lang pala pera ang kailangan ito. I-rape pa ako. Can you imagine, tanda-tanda ako na. Gusto pa akong i-rape ng mga tulisan. Kaya kamutik akong mahulog sa kama na. So, napakasamang panaginip na yun. So, in other words, hindi na ako natuloy. Diba? Hindi na ako natuloy. Yung lahat ng mga pastors ay nagdatingan na at magre-report sa akin, yung 3 pastors, bishops, magre-report sa akin. At kasama yung Pastor Rafi. Can you imagine? Ngayon, tanong ko ngayon, Pastor Rafi, talaga po ba may nagkikidnap? Tapos sabi niya, oo. Sabi ko, bakit niyo po ako iniimbita doon? May mga kidnappers pala doon. Pastora, 2 beses na ako na-kidnap doon. Si Pastor Rafi, 2 beses. Kaya pala binanggit sa dream ko. 2 beses na na-kidnap si Pastor Rafi. Sabi ko, bakit po hindi kayo pinatay? Kasi sinabi ko doon sa mga nanghuli sa akin, nang dinala ko sa kuweba. May mga kuweba pala talaga doon. Tama talaga yung panaginip. Dinala ko sa kuweba. Sabi ko sa kanila, kasi papatayin na daw siya. Kapag ako pinatay niyo, kayo ang magpapatuloy sa mga gawain dito. Sabi, kayo ang magpapastol dito. Natakot daw yung mga tulisan. Pinalaya siya. Can you imagine? Binigyan ko ngayon ng premyo si Pastor Rafi kahit hindi niya alam kung ano napanaginipan ko. Sana tayo ngayon. Okay. Who satisfies your mouth with good things and that your youth is renewed like the eagles. Alam natin ang eagle, di ba? Ang lifespan ng eagle is 60 years old. Sabi niya, pag mamatay ang eagle kahit 60 years old, kasing lakas niya when he was 20 years old. Yan ang ina-expect niya. Kaya ako dinideclare ko, lakas ko si Moses at 120 years old.
his eyes were not dimmed and his health was unabated. Or dinideclare kong ako si Caleb, na umakyat ako ng bundok, walang katakot-takot at 80 years old. Yan dapat, kailangan, kapag ginagawa natin yan, tanda natin yung life ni Jesus, yung strength ni Jesus. You are my strength, you are the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Di ba? So yan, ang strength na yan, pumupunta sa atin. So yung mga virus na yan, mga hindi tayo tatalaban ng mga ganyan. Of course, minsan talagang tatalaban, lalo na kung inabuso natin yung ating mga katawan, nanghihina yung ating immune system. But then, balik ka sa dati. Amen. Nare-restore ang ating health. So nakikita nyo, si David, bless the Lord, oh my soul. Alam niyo, ganyan ako. Ganyan. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Tapos mabagitin ko lahat ng parts ng katawan ko. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all your benefits, Father. Tapos you forgive me of all my iniquities. You heal me of all my sicknesses. You crown me with, alam mo, pag nakarating ako dun sa, you crown me with loving kindness and tender mercies. Wala na, nalusaw na ako. Kasi all of a sudden, pagbanggit ko ng loving kindness and tender mercies, para akong sinalakay ng pagmamahal ni God. Ay naku, mahirap pong ipaliwanag, pero talagang wala na ako. Hindi na ako makapagpatuloy, habulgol na lang. Kasi naramdaman ko bigla yung kanyang loving kindness and tender mercies. Kapag naramdaman ko yun, walang imposible na. Kasi nakaganyan ako sa kanyang kaming dalawa. Diba? Ano pang magiging imposible? God is for you, who can be against you? Diba? So, napaka-importante talaga na, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Lord, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Soul, naintindihan mo ba? Narinig mo ba? Soul. Bless the Lord. Yun ang mind ko. Tinuturuan ko yung mind ko na i-bless ang Panginoon. So, inalagyan ko ng maraming word. Hindi na yung mga word, kung ano-anong blessings ang sasabihin ko kasi kailangan marinig ng aking, ma-imagine ng aking mind. Diba yun? Renewing of the mind. You have to declare the Word of God, meditate in the Word of God. Okay. Benefit number 3. When we praise and worship God, we invite God's presence into your life. This is so important. Just go. Nakakapasok ako sa Holy of Holies tayo dito. Sabi niya, Psalms 22 verse 3, but you are holy, enthroned in the praises of your people. Ano ibig sabihin ito? Hindi ba natin revelation ito? Super ang ibig sabihin ng revelation ito. Pumapasok ka sa throne room. When you were, di ba? Sabi niya, enter the courts. Ano yung courts? Yung courts, yan ang throne room ni God. Enter the courts with praise. So, kapag ikaw, grabe ang worship kay God, mapasok ka sa Holy of Holies. Kaya sabi ko, karamihan sa aking answered prayer doon. Super doon dahil ako nakakapasok sa Holy of Holies. Now, very clear. Enthroned in the praises of your people. Pumapasok tayo. Saan ba yung throne? Sa heaven yun. Diba, we're seated at the right hand of the Father, sabi ng Bible. Doon ka nakakapasok dito. Hindi lahat pumapasok. Kasi wala namang pakialam yung iba. Oh. Pagod na sila. Magdadasal lang for 1 minute, tapos na. No wonder. Wala tayong mga answered prayer. Wala tayong mga breakthrough na pagkalalaki. Alam niyo, nakaganyan ka sa Kanya, what can go wrong? Nakaganyan ka. Lahat ng hingin mo, nasa iyo na, nakaganyan ka. What can go wrong? Lahat ng hingin mo, nakaganyan. Paano kinikilabutan ako actually? Yan ang hinihintay sa atin ni Lord. Maintindihan niya, sa minsan, wala yung tissue ko dito, pipigilin ko na lang iyak ko. Ay naku, thank you. Thank you. Minsan, sabi ko, thank you sis ha. Bigyan ng $100 agad dyan. Yan na. Kanya, syempre, yung utang na loob. Kasi yung kailangan ko na, piniprepare ko sa aking iyak. Okay. Minsan, nagpe-praise and worship ako. Sobrang lalim.
Tapos nandun ako sa harapan ni God the Father. Iyak ako na iyak. Pagkatapos, umiyak na siya. Kulat ako. Father, ba't ka umiyak? Tapos, kasi anak, sabi niya gano'n. Talagang naluluha ako sa worship mo sa akin. Tuwan-tuwa naman ako. Siyempre, di ba? Confident ako pumasok sa throne room, di ba? Hindi pa lang ibig niya sabihin. Sabi niya, alam mo anak, sinalulungkot ako sa mga anak ko. Mahal na mahal ko sila. Hindi ko nakikita yung pagmamahal nila. Pupunta sila sa akin para humingi. Hingin ito, hingin niya, hingin dito, hingin dito. Alam ko kung anong mga kailangan nila. Don't even have to ask me. Pero gusto ko, kinreate ko sila to have an intimate relationship with me. Yan ang kanilang i-pursue. Pursue nila ako kasi pursue ko sila. Nahabol tayo ni God. Kaya nang habol lang siya ganyan, nakatabi lang siya ganyan, naghihintay siya. Kasi draw near to me and I will draw near to you. Kailangan ikaw mauna. So, ay ka ng baghat, sabi ko sa kanya, bago pa lang ako Christian ito, ha? Fred, huwag ka magkalala. Pag ibayuhin ko, lalo ang aking worship, talagang pakikita ko sa'yo talagang kahit ako lang itong gagawa ng ganyan, gusto ko maging maligaya ka sa akin. Gusto ko hindi sayang ang pagkamatay ni Jesus sa akin. He didn't die in vain for me. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born-again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.